Pinagdiriwang po natin ngayong araw na ito ang kapistahan ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdariya. Inupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, ay ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw ang mga
lamang Jesucristo ang kataas-taasan at kasama mo ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ngayong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa pinanganak na Kristo ng Birheng Mahal ay makatanggap ng iba yung kapayapaan sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Ina ng Tanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring iyon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon ng kaniyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring iyon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita poon, awitan buong galak, dahilan sa kabutihan sa akin ay iginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Yese na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Oram
na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Yotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Econias at ng kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Elikiam, at si Elikiam ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay kapistahan ng pagsilang ng ating mahal na ina, ang mahal na Berheng Maria. Palakpakan po natin siya. Happy birthday, Mama Mary. Sa mga may birthday din ho ngayong araw na ito, happy birthday. Sa magdiriwang ho ka na lang wedding anniversary, congratulations. Bakit nga ho ba September 8? Ang kapistahan ng pagsilang ng mahal na Berheng Maria. Magtataka din naman ho kayo, nung una naman walang kalendaryo. Well, hindi man ho ito exact date ng kapanganakan ng mahal na Berheng Maria. Kung titingnan naman ho natin, yung paglilihi sa mahal na Berheng Maria ay December 8, Immaculate Conception. Kaya kung bibilang ho kayo ng buwan mula December 8 hanggang September 8, January, February, March, April, May, June, July, August, September, 9 months. Ibig sabihin, ang mahal na Berheng Maria ay tunay na tao. Normal naman ho talaga ang 9 months ng pagdadalang tao. Pero yung iba, 3 months, 4 months, 1 month, nagsilang na nga. Bakit? Pagkapakasal pa lamang, buntis pala ng 8 months. Kaya 1 month na lang, nanganak ka agad. At sa mga mahal nating ibang relihiyon, lagi ang tanong sa atin ay bakit ba ninyo ganyang ang pagpaparangal sa mahal na Berheng Maria? Kahit naman ho ipaliwanag natin sa kanila, hindi naman ho nila matanggap. Meron ba ditong ibang relihiyon? Wala naman ho siguro. Bakit natin ganun na lamang pagbibigay ng parangal para sa Kanya? Ito lamang ho ang sagot.
sapagkat una't higit sa lahat, ang Diyos ang nagbigay parangal sa mahal na Birheng Maria. Ano ang sabi sa kanya ng anghel? Hail, Mary, full of grace. Kaya tinutularan lang ho natin ang Diyos sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria. E di ho naman tinatanong pag ikaw ay nag-birthday, tinatanong ilang taon. Di ho natin masabi kung ilang taon ang mahal na Birheng Maria. Basta mahalaga ho, tayo ay nagbibigay parangal sa Kanya. Sa ano hong mga kadahilanan? Sa atin hong ebanghelyo na narinig natin, ito ho yung genealogy. At kung titingnan ho natin, ito ay tungkol sa panganganak kay Jesus. Hindi naman ho ito tungkol sa panganganak sa mahal na Birheng Maria eh. Pero may kaugnayan. Bakit ho? Bakit ho pinili ang mahal na Birheng Maria at ipanganak? Sapagkat ang role ho niya ay maging ina ng ating Panginoong Jesus. Sa talaan ho ng simbahan, tatlo lamang ho ang pinagdiriwang, kalendaryo ng simbahan, tatlo lamang ho ang pinagdiriwang ang kanilang birthday. At karamihan ho ang pinagdiriwang ay araw ng kamatayan. Sino-sino ho ito? Si Juan Bautista, January 24. Si Jesus, Christmas, December 25. At ang mahal na Birheng Maria. Bakit po pinagdiriwang ang kanilang mga karawan? Sapagkat sila ay mga malalapit kay Jesus na may ginampanang espesyal na role. Ang mahal na Birheng Maria bilang ina ni Jesus. Si Juan Bautista ang naghanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. At syempre ho, pag may nagbe-birthday naman, ay kayo ho ay nagre-regalo. At doon sa may birthday, naghahanda. Yung iba walang handa, pero nakakatanggap ng regalo. Ngayon ho, kaarawan ng mahal na Birheng Maria, ano ho ang ating regalo sa Kanya? Yun ang ating pagdadasal. Ano yan? 20,000 Hail Marys? 2,000. Wala ko 20,000 eh. Ay baka tayo abutin ng November 1 nito. Umabot pa siya, Immaculate Conception yan. 2,000 Hail Marys, yun yung mga nais umattend. Pagkatapos ho ng misa, ay sisimulan ho natin dito sa St. Joseph Hall. At nais ko din naman ho magpasalamat sa mga iba't ibang mga organisasyon na nakibahagi ng simula pa lamang ng pagsisiyam para sa paghahanda sa kapistahan ng mahal na Birheng Maria ng kanyang pagsilang. Marami pong salamat. Kahit hindi miyembro ng iba't ibang organisasyon na ito at yung mga personal devotion sa mahal na Birheng Maria, marami pong salamat. Ito yung ating regalo para sa Kanya. Tayo magdadasal ng rosaryo. At sa pagdarasal ng rosaryo, ito'y kaibat ho natin yung ho nating mga iba't ibang mga intensyon. Tanong mensahe ng ating ebanghelyo na ganoon din naman ang ibinibigay sa atin ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Isa lamang ho ang nais kong ibahagi. Sa hinaba-haba ng talaan na narinig ho nating iba't ibang mga pangalan, sa tinagal-tagal na naghintay, masasabi nating ang Diyos ay naging tapat pa rin sa kaniyang pangako. God is faithful. And our goal in life is not only to become successful. Our goal in life is also to become faithful. Yan ho lagi sinasabi ko pag ako'y nag-i-interview ng kasal. Marahil
asawa'y successful, may kanya-kanyang trabaho, maganda ang kita. Pero ang tanong, are you faithful? Maybe you are successful, but you are not faithful. Ito namang lalaki ay may sakit na konsensya. Dahil sigurong iniisip niya, malapit na siya na magmamatay. Ay di, nagtapat na siya sa kanyang asawa, katabi niya. Ang sabi, huwag mong babayaan ang mga anak natin. Aalagaan mo. Ilang buwan na lamang sigurong ilalagi ka dito sa mundong ito. Total, ako na may mawawala na. Ako'y may nais ipagtapat sa iyo at sana naman ako'y patawarin mo. Sa ilang taon natin pagsasama, ako'y nagkaroon ng relasyon sa ibang babae. Sana ako'y mapatawad mo. Sabi ng babae, ay okay lang yan. Naunawaan ko naman, ikaw na may mahal ko, kaya pinatatawad na kita. Nakahinga ng maluwag yung lalaki. At ang sabi naman ng babae, ay siya, ay ako'y may ipagtatapat din sa iyo. Kita mo, 3 anak natin, yung bunso, ang sabi mo, ang ganda-gandang lalaki, ang puti-puti. Sa 3 iyon, 2 lang ang sa iyo. At ang bunso ay hindi iyo. Kita naman ho natin ang takbo ng ating buhay. Hindi lang ho sa mga mag-asawang hinihiling ng katapatan. Sa trabaho, sa misyon natin, are we faithful? Like Mary. Ano katapat ang mahal na Birheng Maria? Nung tinanggap ho niya ang role ng pagiging ina ng Diyos sa kanyang pagsilang, aba, hindi naman sinabi ng mahal na Birheng Maria, nasa akin na ang grasya, ang biyaya. Ito na siguro yung aking destiny. Pahaya-hayay na lamang ako ng buhay. Wala na akong gagawin. Hindi sinayang ng mahal na Birheng Maria ang kanyang buhay. At siya'y naging tapat sa kanyang misyon. Tayo din ho. 9 na buwan tayong kinalingan ng ating mga magulang at paglabas ay tuwang-tuwa sa atin. Baka sinasayang din ho natin ang ating buhay. Ang pagkakataon na ibinigay. Marami na tayong narinig, napanood sa balita. Anong sabi natin? Ay, sinayang niya ang tagal-tagal nag-aral. Tapos ganun din lang ang kanyang magiging buhay. Nalulong lamang sa sabong, nalulong sa bisyo, nalulong lamang sa lahat ng kasalanan. Sinayang niya ang kanyang buhay. Pausa po, huwag nating sayangin ang ating buhay. May purpose po tayo, may dahilan. Katulad ng mahal na Birheng Maria, may dahilan kung bakit siya pinanganak. Naging instrumento bilang ina ng Diyos. Tayo din, ang mahal na Birheng Maria naging tapat sa kanyang misyon. Ang hamon sa atin, katapatan din. Our goal in life is not only to become successful. Our goal in life is also to become faithful. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagsilang ng mahal na Birhen, nakikita natin na dumating na sa huling yugto ang plano ng Ama para sa kaligtasan ng mundo.
Habang siya'y nasa ating tabi, manalangin tayo sa Diyos na lumalang sa Kanya na lubos na pinagpala. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ang simbahan sa lupa naway magpatuloy sa paglaban patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ang mga walang pananampalataya naway lumapit sa Panginoon na nagkatawang tao upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa ating mga ina, naway bigyan natin ang nararapat na pagmamahal at paggalang na kailangan nila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa tulong ng mga panalangin ni Maria, naway maibalik sa kawan ang mga tumalikod sa pagtupad ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Atin nawang tanggapin si Jesus sa Eucharistia bilang Diyos na kapiling natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ama, sa Eucharistiyang ito, nagdiriwang ang iyong pamilya na kasama ang pinagpalang Birheng Maria at sina Joaquin at Ana na kanyang mga magulang. Ipagalob mo ang hinihiling naming bunga ng pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumpian sa lipunan, sa iyong pananampayan ay mula sa lupat ng pagtan. Pagkat inibig mo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumpian sa lipunan, sa iyong pagkantaan, lupat ng bayan ay mula sa kas ng Diyos, pangalang na ito namang inuming, nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang iyong magkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria. Nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat takalugdan mong aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sa maiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno
at lupa ang kadakilan mo. Sana, sana, sa kaitaasan, pinagparang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, kayo mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos. Kaysa ni po ang San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob
kami sa lahat ng masama. Iniling po namin kami adiyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ng aming pananampalataya ito ng aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainiyo. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal ko mga kapatid, ito po ang Kordero ng Diyos. Itong Kristong muling nabuhay, tinagali sa makasalan sa libutan. Mapalay po tayong lahat ng mga inanihan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ngayong sambayanan na pinapagsalo-salo mo sa pigig na banal sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Berheng Mahal na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukang liwayway ng kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Santa Maria. Upo muna po, upo muna. Ngayon po gagawin po natin ang pangako ng ledyonaryo. Kabanal-banalang Espiritu, ako si, ibanggit po ng pangalan, ay nagnanais na matanggap sa araw nito bilang isang ledyonaryo ni Maria, bagamat nababatid ko na sarili hindi makapagbibigay ng karapat-dapat na paglilingkod, ako'y sumasamo sa iyo na ako'y dililiman at pupuspusin ng iyong sarili, upang ang mga bakong gaway alalayan ng iyong kapangyarihan at maging kasangkapan ng iyong mga dakilang layunin. Na naparito upang magpabago sa libutan sa pamamagitan ni Jesucristo, ay hindi pumayag na mangyari ito kundi sa pamamagitan ni Maria. Kung wala siya, hindi ka namin maaring makilala o maiibig. Nasa kanyang kapasihan ayon sa tao, panahon, dami at panaan sa kanyang maibigan. Nang lahat mong mga kaloob at kabanal at biyaya ay binibigay. At natatarastas ko ng isang wastong paglilingkod ng ledyonaryo ay nasa ganap na pagkakaisa kay Maria na lubusang nakikipag-isa sa iyo. Kaya nga sa paghawak ngayon sa sagisag ng Legion na nagbabadya ng mga bagay na ito, ako'y tumatayo sa bilang kanyang kawal at anak. Pinapahayag kong lubusan kong pagsandig sa kanya na ina ng aking kaluluwa. Magkaisa kami ng puso at mula sa isang puso, yan ay muli niyang binibigkas ang napangungusap na ito nung una, narito ang lingkod ng Diyos. At ngayong muli ka namang dumarating upang gumawa ng mga dakilang bagay sa pamagitan niya. Laliman mo sana ako ng iyong kapangyarihan at pag-alabin sa aking pusong apoy ng iyong pag-ibig. Nakaisa ng pag-ibig kalooban ni Maria sa kaliligtas ng daigdig. Upang ako'y manatiling malinis sa tulong niya na ginawa mong kanisinisan. Upang si Kristo na aking Panginoon umulad sa akin sa pamagitan mo. Upang kasama ni Maria na kanyang ina, ay dalhin ko sa Jesus daigdig at sa mga kaluluwang naghahanap kay Jesus. Upang pagkatapos sa matagumpay na pakikihamok, sila at ako'y maghaharing kasama ni Maria, magpakilanman sa kalwalhatian ng Santissima Trinidad. Ako'y nananalig na tanggapin mo at gagamitin ako upang palakasin ang aking kahinaan sa araw na ito. Ako'y pumapasok sa mga hanin ng Legion habang nangangako ako ng isang tapat na paglilingkod. Buong puso akong susunod sa kanyang disiplina na pinagkakaisa ko sa aking mga kasama at mga humuhubog sa amin bilang isang hukbo at nag-ahanay sa amin sa pamamatnubay ni Maria upang isagawa ngayong kalooban pairali ng mga himala ng biyaya na siya magpapanibagong anyo sa lupa at magtatatag ng iyong pag-ahari o kabanamlan ng Espiritu sa libutan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Amen. Magstayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa lahat na nakisa ng ating banal na pagdiriwang. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po ang inyong mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialay na taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.